Hello Kathden fans! Na-feature na naman ang Kathden mga kasambreros. Unang-una dito si Ma'am Catherine sa PEP, tapos sa Star Cinema or sa ABS-CBN, and then si Sir Alden together with sa Push naman ito mga kasambreros, no? Together with Ma'am Julia Montes also. So unahin natin ito, sina Ma'am Catherine, kasama niya sina Heart Evangelista at saka si Ann Curtis na feature sa PEP or Philippine Entertainment Portal mga kasambreros, na kung saan ay sikat na magazine, no, at saka tabloid din po sa ating bansa. So parang sinabi nila dito na sina Ma'am Catherine, si Ma'am Heart Evangelista at saka si Ma'am Ann Curtis ay women of substance, at saka 23 female celebrities and influencers in beauty biz. So parang napakalaki ng kanilang influence or malakas yung kanilang influence mga kasambreros sa showbiz at saka sa buhay in general mga kasambreros. So si Ma'am Catherine dito, yung kanilang caption ay Catherine Bernardo, blockbuster actress and a very good girl star. Catherine Bernardo is also rocking it as a lady boss with Cath Nails by Casey Imbi, her own nail salon. So yun pala yung Cath Nails ang nakalagay. She launched her passion project turned business in 2017 and has seen steady growth over the years. So medyo ito kasi yung picture yata at saka caption medyo hindi siya recent, no? Pero kakapost na kasi nakagabi. Hindi nasama dito yung Hello Love Goodbye, Hello Love Again na blockbuster sa lahat ng movies mga kasambreros na ginawa ni Ma'am Catherine. So pero yun po, no? And then ito, ang Star Cinema or ABS-CBN mga kasambreros kagabi, or ABS-CBN Entertainment ay nag-post, no, nung sa Hello Love Goodbye na very famous na tagline or linya ni Ma'am Catherine mga kasambreros na who said this, no? Kung mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako? So tell me. So of course, no, alam na alam ng mga Catherine admins at saka Catherine fans and Kathden fans mga kasambreros kung sino ang nagsabi nito. So parang nag-throwback lang ng konti ang ABS-CBN Entertainment kagabi, na kung sino, no, kunwari nagtatanong sila kung sino nagsabi na kung mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako. So that's Joy, no, talking to Ethan mga kasambreros. And then ito, yung gaganaping nila Sir Alden, parang concert, itong 30, no, nagpost ang isang nagpost ang GMA Regional TV kagabi nung kanilang gaganapin nga na concert mga kasambreros. GMA Sparkle or Sparkle GMA Artist Center celebrates 30 years with Sparkle 30. So kasama dito of course na Alden Richards, Michelle D, Barbie Forteza, Bianca Umali, Faith De Silva, Angel Guardian, Kelvin Miranda, Julian San Jose, Miguel Tan Felix, at saka si Jillian Ward, and marami pang iba. So ito yung kanilang part ng kanilang celebration mga kasambreros para magkakaroon sila ng tawag dito ng concert. Alam ko November, hindi ko na yung petsa, pero try ko nga hanapin kung makikita ko siya mga kasambreros. So titingnan natin yung caption, no, ng GMA Regional TV Network. So sa November 15, so sa Sabado na pala ito mga kasambreros, no. Sabi ito ng GMA Regional TV ay GMA Network's talent management arm, Sparkle GMA Artist Center, is gearing up for another grand celebration as it marks 30 dazzling years with Sparkle 30 on November 15 sa MOA Sky Amphitheater in Pasay City mga kasambreros. So na-vlog ko na ito nung nakaraan, nakalimutan ko lang yung petsa kasi sobrang daming ganap ni Sir Alden. Ay medyo nakakaano rin siya minsan, no? Nakakalimutan din natin yung mga petsa mga kasambreros. So yun, wala pa silang nilagay na kung ano to, kung may ticket ba na palagay ko nagbenta na sila ng ticket mga kasambreros. Pero yun po, no, congrats in advance. So marami naman ito na marami naman sila mga kasambreros, no, na magpa-perform doon. So hindi gaanong hassle
at mapapagod at mapapao si Sir Alden, mga kasembreros. And then ito, yung video ni Sir Alden, nag-post, no, ng kindness, parang kindness month, World Kindness Day today pala, mga kasembreros, no? So, maging kind daw tayo ngayong araw. So, although hindi naman dapat yung araw lang, every day ay ginunita lang, no, ng BDO Unibank na parang i-remind ang tao na dapat maging kind, mga kasembreros, or maging mabait, na maging mabuti. So, kasabi dito ay kindness is powerful and so is financial care. On World Kindness Day, let's celebrate generosity, compassion, and the small acts that make a big difference. Whether it's sending support, donating, or simply helping someone manage their finances, BDO is here to make kindness easier. So, yun po, mga kasembreros. Tapos parang meron silang picture, no, na may nakalagay na World Kindness Day. Tapos may heart, mga kasembreros, at logo ng ABS-CBN or ng BDO. Bakit ABS-CBN sinabi ko? So, yun po. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Ito po, no, si Sir Alden nakabarong, tapos si Ma'am Catherine ay naka white din po, mga kasembreros, no, or Filipiniana. Hindi naman siya parang pambabae siya na barong din, mga kasembreros. Tapos naka-curly yung hair ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So, pero ito, lilinawin natin, ito po ay edited lamang, no? Na parang naka-heart symbol ang calf din, mga kasembreros. So, hindi po ito totoo. Ito po ay gawa lamang ng isang Kathleen fan, no? Sabi tayo sa lahat ng mga Kathleen fans dyan, mahal namin kayo. Tapos sa FB Lifestyle followers. And then ito, next item natin, mga kasembreros, ang prayer, no, or panalangin, of course, ni Sir Alden. At saka after ito, dahil anniversary ng Hello Love Again, may papanood ulit tayo ng mga movie clips naman ito. So, maganda ito, mga kasembreros, no? Iba ito sa pinanood natin kanina. So, sabi dito sa prayer, no, panalangin ni Sir Alden, Dear God, when fear tries to paralyze me, help me to remember that you are my strength when I don't know where to turn. You are my direction and my guide. You go before me and walk beside me, and I have nothing to fear because you are with me. Fill my heart with courage and remind me that I am never alone in anything I face. As Isaiah 41:10 says, Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold you to you with my righteous right hand. I trust in your presence and power today. In Jesus' name, Amen. So, napakaganda actually ng verse na ito, mga kasembreros, no? Isaiah 41 verse 10, mga kasembreros. So, it speaks about the protection, the safety, no, the security that God provides, mga kasembreros, sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. So, and then ito, so last item para natin, mga kasembreros, no? Hindi ko na makalimutan. Itong kay Ma'am Julia Montes na intang push, na ang push po ay isang affiliate din ng ABS-CBN, mga kasembreros. So, yun, sinabi dito, in-emphasize na organized din pala si Ma'am Julia, no, magtrabaho, mga kasembreros. At saka yun, naikwento niya dito yung sa Mowal Fund na parang di ba nagbenta siya, parang hindi siya nagbenta, parang naglagay siya ng booth, tapos namigay ng mga tawag dito, ng parang nahiya daw siya noong una na maglagay doon. Tapos si Alden pala yung nag-push sa kanya na hindi, wag kang mahiya, sabi nga ni Pops Alden. O kasi first time daw kasi niya yung ginawa. Grabe, no? Parang Sir Alden na dito, pinupush niya rin yung iba na gumawa ng mga kakaibang bagay, no? Yung makasama niya sa industriya. So, so yun, sobrang kulit kasi first time na ginawa niya Ma'am Julia Montes, mga kasembreros. So, talagang nakakatuwa lang, no? Yung friendship na ganito, mga kasembreros. So, parang pushing the limits, no? Doing new things, mga kasembreros, ay adventurous. So, yun po yung palang kwento. Nakala ko parang si Ma'am Julia Montes lang yung sa fun run ba, no? Sa Mowal Fund, kung naalala niyo, mga kasembreros. So, kasi nandun si Ma'am Julia Montes para mag-support din sa fun run. So, yun po. Actually, yun lamang sa ating Kathleen items. Sana po ay
pakinggan natin ang Word of God. Pero manood muna tayo ng mga mga video clips or movie clips mga kasembreros ng Hello Love Again. Kasi nga ay anniversary ngayong araw ng Hello Love Again mga kasembreros. So this is somewhat a sort of recalling at para sariwain mga kasembreros yung naganap 1 year ago sa pagpapalabas nga ng Hello Love Again mga kasembreros sa sinehan. So sana po ay panoorin natin to, tapos pakinggan po natin ang Word of God na napakaganda mga kasembreros afterwards. Today is November 11, 2025. Thursday na po mga kasembreros, no? Sana po ay masaya at okay lang ang lahat sa araw na ito. So blessed Thursday evening po sa bawat isa. Hi, Ainsley! Hi, Marie! We got a cleaning job! Yes! That's great, that's great, that's good news. Thank you so much, Ainsley. Let me gather my team, okay? Bye! Okay, bye! Hello! Hello? Jambi? Oh, Nakuha natin yung cleaning job. ay, wow! Hmm? Perfect! Ay, kaya lang, di ba lumipat na sina Maria Latrayan sa Toronto? Madali na lang. Okay? Okay! O, sige na, sige na. Bye-bye! Ako humingi, di nga kita kilala. Sino yan? Yung scammer, nag-o-offer ng trabaho. Baka legit naman. Ako na magre-reply. Hindi. Ako makikipagto sa scammer na to. Pero huwag ka masyadong harsh, ha? Tao rin yan. All right. Who's gonna volunteer first? Perfect. Why don't you get started? Marie, we only have 2 turns left. Hang in there. Bahala. Para ba yung scammer? Oo, ayaw tumigil. Sagutin mo na, pagbigyan mo na. Oo, baka fishing. Kung ganon, sama ka na lang sa akin sa party! Karaoke! Sayang oras dyan, Jim. Paano kung dito natin mabit yung mga Pilipino magbibigay sa ating trabaho? Game ako dyan. Tara! Hey! Ito na ba yung bahay? Ito yung kasimulan. Teka lang, silipin natin. Sisimulan mo. Ito. Ay! Everybody, dali! Jibody! Jibody! Paglapan mo ko! Yung bibi ko? Ay, iyong-iya! Ay, housemate! Ay, ito si Daisy, si Mark, at saka si Marvin, asawa niya sila. Eto naman si... Hindi! Okay lang yan. Siya nga pala si Ethan. Best friend ko. Lalim ng dimples, oh. Dami na nahulog dyan. Pero syempre, mas cute ka pa din! Ay, everybody! Follow nyo naman si Buddies! Mas pinakingay niyo! Yes. Everyone, follow my page, Gym Buddies. To all my Canadian friends, bring out your phones and subscribe and donate to Gym Buddies. Like me! Be a part of my buddies. You're made it! Yeah, follow. Halika! There, right. Ay, excuse me! Please follow. Now. Hi! I'm single. Ay, baby pala. PR. Yan ang galawan. I'm baby. PR ako. Mabango ba? Marie! Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito si Jim, tapos ito si Ethan yung sinasabi ko. Irereto ko sa'yo. Sandaan. Magkakilala sila. Agex.
Sinusundan mo ba ako? Ha? Paano mo nalaman dito ako nakatira? Hindi, sinama lang ako ni Jim. Bakit ka nandito sa Calgary? For work. Again? Again. I'm here to try again. Di mo nga kinaya nun eh. Baka kasi noon meron ako. Ngayon, wala na. Kagaya ng iba, Canada na lang ang pag-asa ko. Kaya lahat ngayon kakayanin ko. I don't believe you. I don't expect you to. Pero wala eh. Sabi mo nga, ang choice ay para lang sa may pera. Kaya ngayon walang-wala na ako. Wala nang choice. Pero may chance. May chance pa to make things right again. Of all places, Canada talaga. Ang laki-laki ng mundo, oh. Bukas na lahat. Pwede nagstay ka lang din sa Hong Kong. So bakit ka nga nandito? Dito ako nakahanap ng opportunity. Tsaka siguro dito rin ako dinala ng universe kasi nandito ka. You're so predictable. Di naman siguro masamang humingi ng isa pang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Joy, I don't want you back. Yung chance na pinunta ko rito, yun yung chance para ayusin ko yung buhay ko. Kung meron man akong chance na hihingin sa'yo, yun yung chance na makapag-apologize sa harap mo. Yun lang. Joy, ang gago ko nun. Ang gago ng ginawa ko sa'yo. It was the darkest time of my life. Pero hindi excuse yun. Walang tamang excuse sa ginawa ko sa'yo. 3 years too late. Pero kung naririnig man to ni Joy, kung may kukunti pang joy sa loob mo, gusto ko lang malaman niya na I'm really, really sorry. Wala akong balak manggulo. Dito lang talaga ako nakahanap ng pagkakataon para makabangon. Pero don't worry. Alam ko lugar ko. I'll be a stranger. And from now on, I promise, I'll stay far away from you. Uy, Joy. Pasensya ka na ha. Hindi ko mababaan yung renta. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Very relevant ito sa ngayon. Ang title po ay Huwad na Testigo. Proverbs 19 verse 5, a false witness will not go unpunished, and he who speaks lies will not escape. So ito mga kasembreros ay talagang relevant po ito sa ating society ngayon. Lalong-lalo na no, sa mga hearings, sa ating government officials, government hearings, no, kasi people are demanding transparency, no? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga ang hindi, no? Kung kaya napakahalaga ng honest, ng reliable na trustworthy na testigo mga kasembreros sa ating dito sa mga sa hustisya, no? Para sa paghingi at pag-achieve, no? Pagkamit ng hustisya mga kasembreros, lalong-lalo na po
sa mga may mga nadamay na buhay, no? At saka sangkot ang pera ng taong bayan, mga kasmeros, or connected sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. So reliability, trustworthiness, no, yun ang hinahanap na testigo, mga kasembreros. So dito, no, si Haring Solomon ay in-emphasize niya yung pagiging huwad na testigo ay hindi makakatakas, no, will not go unpunished, mga kasembreros. Talagang may parusa, talagang may punishment, mga kasembreros, no, ang mga huwad na testigo. And even sa ating mga sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay, no, sa ating pamilya in particular, mga kasembreros, lalong-lalo na kasi diyan tayo nabubuhay, no, diyan tayo araw-araw, no, sa ating tahanan, mga kasembreros, at maging sa trabaho, no, kahit saan talagang yung pagiging honest, pagiging matakutin sa kasinungalingan, mga kasembreros, ay talagang kailangan sa atin, no, kahit sa atin mismo, kahit na wala nakakakita, no, kahit na tayo lang mag-isa, kailangan talaga yung integrity at honesty, mga kasembreros. So hindi siya huwad, hindi siya sinungaling na testigo dapat, kasi ano rin yun magre-reflect yung mga kasembreros. Kunwari, ikaw tatay, ikaw nanay, ikaw may kapatid, or ikaw bata pa pero may kapatid ka, may magulang ka. So you need to have integrity and honesty sa lahat ng pagkakataon ng buhay, kasi no, kunwari inutusan ka ng nanay mo or inutusan ka ng sino man dyan, tapos hindi mo sinuli yung pera, yung sukli, mga kasembreros, or hindi ka honest sa tindero. So kahit saan, no, kailangan minsan pag may mga hulog na mga gamit na hindi sa'yo or pera na hindi sa'yo, kapag hindi ka honest, kapag hindi ka reliable at trustworthy, ay kukunin mo yung pera, no, nanakawin mo kasi wala kang honesty, mga kasembreros. So ang verse na ito speak about the consequences, no, ng deceit, no, panlilinlang, mga kasembreros, and bearing false witness. So nga, yung mahuwad na mga testigo, mga kasembreros. It emphasizes that those who engage in deceitful behavior will ultimately face repercussions for their actions. So merong talagang punishment or penalty, no, kabayaran, mga kasembreros. The imagery used in the verse conveys a sense of inevitability, mga kasembreros, or hindi maiwasan, cannot be avoided or prevented, mga kasembreros, that there is a certain and unavoidable outcome for those who choose to deceive others. So kahit yung mga panlilinlang, no, sa ating kapwa-tao, hindi lang ito applicable sa korte, hindi lang ito applicable sa pagiging testigo mo sa isang kaso. This is much applicable sa ating buhay araw-araw. Kasi yun ang mahalaga, no? Ang tao kasi kahit saang dalhin, mapaprivate, mapapublic, kung honest yan, kung tapat yan, ay tapat talaga yan, mga kasembreros. So may mga napapanood din ako mga social experiment, no, sa Facebook, no, sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, TikTok pala, hindi Twitter. So ganun siya, mga kasembreros, no? May mga social experiment na kunwari nahulog yung pera. So natitest talaga dun kung sino yung honest, mga kasembreros, at nagsusoli ng pera na hindi sa kanila, mga kasembreros. So think about it. How can someone truly get away from or with spreading lies or being false or being a false witness? The verse highlights the idea that the truth has a way of coming to light, and that dishonesty will ultimately be exposed, mga kasembreros, or will be exposed. So yun nga, no, talagang may expose, mga kasembreros, yung mga dishonesty. It serves as a reminder of the importance of honesty, no, kaya na-mention natin, and integrity in our words and actions. So hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, mga kasembreros. Kasi mas mahalaga na nakita sa gawa natin, mga kasembreros, kasi kahit na magsabi man tayo, mag-remind tayo na maging honest kayo, o mga anak, maging honest kayo, o yung asawa, maging honest ka, kung sino man pangaralan mo na maging honest, maging tapat, kung ikaw naman ay hindi, so useless din, mga kasembreros. Proverbs 19 verse 5 is a verse from the book of Proverbs known for its wisdom literature, addressing the consequences of dishonesty and the importance of truthfulness sa makatotohanan, mga kasembreros. So ang phrase dito na a false witness refers to someone who lies or gives false testimony, especially in a legal context. So yun nga, no, legal, dito ay highlight yung legal context, yung tao ba na someone na nagiging testigo sa harap ng korte.
or sa harap ng isang judge, mga kasembreros. And nga, no, sabi dito ay highlighting the gravity of dishonesty will not go unpunished. No, sabi dito ay emphasizes the unavoidable portrays or consequences of lying. So meron talaga, no, kahit hindi man dito sa mundo, mga kasembreros, na makarusahan tayo or masingil sa utang natin ng pagsisinungaling, ay sa kabilang buhay po, mga kasembreros, merong pagbabayad doon. And it's forever, no? Kapag doon tayo sa kabilang buhay ng mga kasembreros, wala na pong balikan. So sabi dito, will not go unpunished emphasizes, you know, he who breathes out lies now vividly portrays someone who habitually lies, indicating that dishonesty is ingrained in their nature. So nature, iba kasi mga kasembreros kapag nature na ng yung pagsisinungaling, kumapa hindi mo na siya mapagkakatiwalaan. And ano ko nga dito, no, naalala ko na naman si Kim Chiu, no, may trust issue si Kim Chiu na kilalang artista ng ABS-CBN, na kung saan ay hindi na siya nag-donate, no, sa kung sino man na nagbigay sa gobyerno ng pera kasi kumapa diretso na lang siyang tumulong doon sa mga naapektuhan ng baha sa Cebu, mga kasembreros, kasi di ba si Ma'am Kim Chiu ay Bisaya. So diretso na lang siyang doon, kumapa siya na lang mismo ang bumili, siya nagbigay mismo doon sa kasi may trust issue na siya. So mahirap kasi mabasag at kumapa parang mabahiran ng kasinungalingan yung tiwala ng isang tao. So hindi na siya magtitiwala ulit kasi nga ay minsan na siyang niloko. So ganun, mga kasembreros, no? Sa example lang yan, mga kasembreros. But more than that, no, sa ating mga buhay, kapag tayo nakipagsalamuha sa ibang tao, sa mga tindero-tindera, sa mga tao sa paligid natin, especially sa ating magulang, no, sa ating pamilya, to be more specific. Tapos yung mga kapitbahay, for example, kahit sino, no, na apektuhan, mga katrabaho, no, kasi kapag ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan kunwari ng boss mo, o so hindi ka nabibigyan ng mga tasks na parang magiging useless ka, mga kasembreros. So ang Proverbs 19:5 serves as a powerful reminder of the importance of honesty, encouraging us to live truthfully. Integrity is valued by God and essential for a just and harmonious society. Let us reflect on the implications of this verse in our daily lives, no, sa pang-araw-araw talaga, mga kasembreros, ng ating pamumuhay, no, striving to uphold truthfulness in our words and actions. So sa ating salita at sa gawa, mga kasembreros. So sa final thought natin, kagaya ng isang matibay na pundasyon, no, na nagsusupport sa isang towering skyscraper or skyscraper, honesty forms the bedrock of our character. So ang isang tao, kapag mapagkakatiwalaan yan, ay may blessings yan, no, mula sa Panginoon, mga kasembreros. May pagpapala mula sa Panginoon because He's honest. Kapag napagkakatiwalaan din siya sa maliit, ay mapagkakatiwalaan siya sa malaki, no? Ganun siya, mga kasembreros. So let's commit to being pillars of truth, standing tall against the winds of dishonesty. Today, let us build a legacy of integrity that will withstand the tests of time and adversity. Will you join the ranks of those who champion honesty and inspire others to do the same? So sa ating buhay, mga kasembreros, ay huwag po natin kaligtaan maging tapat kahit na yung iba hindi, kahit na yung iba hindi gumawa, hindi gumagawa at hindi gagawa. So tayo po ay we will and we should be honest even others did not, even others do not, and even others will not. So ganun, mga kasembreros. So same goes with other characters, no, if let's be kind even if others did not, even others do not, even others will not. So ganun. So and the rest of the good characters go on, mga kasembreros. So ganun po siya. Alright, so yun sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, honesty, no, integrity, mga kasembreros, sa ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.